ng may dangal. Kawawang cowboy riding through the crowd, dreaming of tomorrow, singing strong and loud. For the ones you love, for the food on their plate, someday everything will be okay. Peace, hello mga kaibigan, mga viewers. Is me, Rodel's TV, Kawawang Cowboy Vlogs. So naisipan naman po natin na dito sa Luneta Park, palibhasa po ngayon ang araw ng Kagitingan. So dito po natin pagpapatuloy yung ating Kalye Showbiz. Ibang topic naman po, ito po yung aking content ngayon. Sa April 22, magdi-decide na po ang ICC na tungkol sa kaso ni former PRRD, ni dating President Rodrigo Roa Duterte, kung siya po ay palalayain o mag-i-stay siya sa ICC. So mag-iikot-ikot po tayo dito sa lugar na ito, magtatanong-tanong tayo sa ating mga kauragon kung ano yung kanilang opinion, kung ano yung talagang salubin lang nila na ika nga papayagan ba o hindi ang dating Pangulo ng Pilipinas na si former PRRD. Okay po, diretso na tayo sa video. As usual mga kaibigan, kagaya ng ating nakagawian, so ipapakita natin yung lugar kung saan tayo gagawa ng video, So ayan po yung pinaka-landmark dito, pinaka-trademark dito sa Luneta, yung flagpole, then and at the same time yung statue ni Gat Jose Rizal. So ikutin po natin yung camera, and ayan po siya. So yan po yung kabuuan ng Luneta, So nagdudugtungan po yan dyan. Yan, yung may malaking building na yan, sa dulo niyan ay yung National Museum ng Pilipinas, So ito, makikita niyo yung mga taong yan. Kung sino yung willing dyan na magpa-interview sa akin dito sa content na ito, So tatanungin po natin sila. So okay po, diretso na po tayo sa ating angkat rapido Kalye Survey. Okay, unahin natin dito unahin natin si Sir. Okay lang tanongin, nagbablog ako. Simple lang po yung tanong ko, okay lang? Kasama ka sa video ko, So, sa April 22 kasi, magdi-decide na ang ICC tungkol sa kaso ni former PRRD, ni Digong, Yung opinion mo lang kailangan dito. Ano yung opinion mo? Palalayain ba siya o mananatili siya sa ICC? Opinion mo lang. Papalayain na po. Papalayain, okay sir. Ito yung para mapanood mo sa YouTube channel So ako yung Kawawang Cowboy Vlogs. Okay, punta ka ng YouTube, type mo Rodel Paderes. So okay sir, ang score mo Rodel TV. Hindi, pag punta ka ng YouTube, Rodel Paderes, tapos lalabas ang Rodel's TV. Okay. Okay, kaya merong nakalagay dyan, type Rodel Paderes to YouTube, tapos lalabas yung Rodel's TV. Okay. Okay, thank you thank you. Okay. Ikaw ma'am, okay lang ba tanungin? Simple lang. Ay, okay lang po. Iba ka naman iba naman siya. Yung opinion mo lang. Sa April 22 kasi magdi-decide na ang ICC na sa tungkol sa kaso ni former PRRD, Yung opinion mo lang, yung saloobin mo lang. Ano sa tingin mo? Palalayain ba siya o mananatili sa ICC? Baka po mananatili. Mananatili, okay. Magkasalungat kayo ng Ito yung aking Thank you. idea. Okay, thank you. Sir, okay lang ba tanungin? Okay lang ba tanungin kayo? Simple lang, opinion nyo lang po. Kasama kayo sa aking sa Rodel's Vlog, Kawawang Cowboy Vlogs. Palagay ko na. tanong nyo, narinig na namin kanina. Ito. Yan, go to YouTube then type my name. Okay. Tinuna ko na Ito po, sa inyong dalawa April 22, magdi-decide na po ang ICC. Okay? So, tungkol sa kaso ni former PRRD. Ang tanong ko lang, yung opinion nyo lang, saka yung saloobin nyo lang, palalayain kaya siya o mananatili sa ICC? Parang marami kang gustong sabihin. Manatili siya doon. Mananatili, ikaw? Same. Mananatili din? Pero kasi, in that sense, kasi parang nakakahiya na isipin na nandun siya, inaasikaso ng mga banyaga yung dapat na problema natin. Parang in that sense, nakakahiya na tayo mismo hindi natin kayang solusyonan yung atin mismong problema na kailangan pang may makisangsaw na ito. Pero, hopefully. So to make the story short, mananatili siya doon? Mananatili siya doon, but kasi to be honest po, in a Filipino perspective, as someone na di ba parang nakakahiya naman isipin natin na it should be our thing to solve. And then, why do other people need to meddle with it? That means kasi our system is just really failing. And, pero, well, so dagdagan ko po yung sinabi nyo So bakit kaya talaga nangyari yan
kung ako naman ang tatanungin nyo, bakit pinayagan ng kasalukuyang admin ngayon na mangyari yan? Which is hindi naman. So hindi na tayo member noon, pero pinayagan. So mapapansin mo yung scenario nung last year, March din yun, 1 year na siya dun 2025, very rush yung pangyayari. So from Hong Kong, balik dito, on the day itself, ibinahay siya. So to make the story short, para sa akin, parang planado. Alam nyo naman, yung judiciary system natin dito, hindi naman palyado gumagana nga. So yun lang yung may dadagdag ko doon. So agree ako doon sa tig-isa na lang kayo, baka mabasahe. Sige Ha? po, May have a sasabihin nice din day. po kasi, Sige, May sige. dagdag pa siya. kasi po yung sistema kung bakit si PRRD ay nandun sa ICC Dahil, ICC, is yung mga biktima ng kanilang kaso ay piniling ilitis doon dahil sa tingin nila na ang sistemang yon ay magiging impartial Okay. sa dahil di naman makakaila na ang paglitis sa isang former president sa bansang kanyang pinamunuan noon ay magkakaroon ng unintended biases. Okay. Hindi po, di So, ba? gets, Kaya po sa tingin ko po na para ito po yung sumasalamin na gusto nila na maging impartial ang proseso. Para kung ano man ang mangyari sa litis, sa paglilitis, ano man ang maging desisyon, ay hindi ma-question ang desisyon na to na naging bias kasi naging pangulo siya ng bansa. Okay, total na nasa opinion lang naman tayo Opo. Ito ay mga iginagalang din ng mga viewers ko yung ating opinion Opo. So sa tingin mo kaya ang ICC ay hindi bias? Sa tingin mo lang, opinion mo lang. Sa tingin ko po na sa walang magiging opisyal na basehan sa pagdating ng bias. So ito pa, pangalawang tanong ko sa iyo sa pagiging posibleng bias ng ICC. Nung nagbulgar sila Attorney Baliglod kasama ng 18 Marines, merong mga taga-ICC, I forgot her name So mga dalawa sila na pumunta dito na tumanggap ng mali-malitang pera with matching video. May inilabas na video. So sa tingin mo kaya talaga hindi sila bias? Titingnan ko pa ang opisyal na nila doon. In that context po kasi it's so hard to judge because Kasi there are magkakaroon po ng no mistrial. and then aside from that, there are no official news or anything na video. It's just a video. What can we Hihintayin ko conclude? yung opisyal na opisyal na statement ng ICC tungkol dyan. Kasi mahalaga din na tingnan natin ang parehong Side. side. Yeah. Kung ang ICC, meron silang investigasyon tungkol dyan. Pero inano na nila, kumbaga sa itinanggi na nila na hindi daw yan. Pero ito ay opinion lang natin So meron kayong opinion, meron din akong opinion, pero hindi tayo pwede mag-conclude. Yeah, So exactly. hihintayin natin yung tamang oras kung ano talaga yung dapat na mangyari. Yeah, let's just Kasi itong vlog ko naman na ito, naisipan ko lang ngayon kasi biglang sumaksak. Actually, iba yung talagang content ko ngayon Tungkol Oo. po saan? Supposedly, ang dapat content ko ngayon ay between PBBM and Sara Sana. So, dahil sa laganap na korupsyon ngayon, kanino ka mas may tiwala sana? Actually, mas may sense po yung content niya today kaysa doon. Oo, pero ito kasi, napili ko ito ngayon kasi malapit na yung April 22 and April 22 ngayon. So, naghintay din yung mga tao ng 60 days to make a final decision ang ICC. Anyway, sa inyong dalawa, thank you very much sa inyong idea. Let's really, na lang po, pray and hope that whatever the decision will be, it is really Yung for the people. katotohanan, manalo. Thank you sir ha, thank you. Thank you. Thank you po. Thank you ha, thank you. Okay. Para sa malayang diskusyon. Okay. Okay lang ba ma-interview kayo? Okay lang po. For what content? Sa aking content, sa aking YouTube channel. Ano po yung So, ito kasi, okay lang ma'am, okay lang kasi sir, at least nagpaalam ako Sa April 22 kasi sir, so magdi-decide na ang ICC So, yung opinion mo lang saka yung saloobin mo lang magdi-decide na siya sa tungkol sa kaso ni former PRRD So, ano yung opinion mo? Ano yung saloobin mo? Mananatili ba siya doon o makakalaya siya? For me naman po, it is just na
manatili lang siya in the ICC for the reasons that marami pong laganap na issue na nabigay para sa kanya. As well as during his term naman po, nakita naman natin yung isa sa pinaka prevalent na naging gawa niya is yung war on drugs. Where maraming, although gets naman natin yung yung point ni PRDD na that reason para i-implement niya yung war on drugs is para mabawasan yung criminal cases sa Philippines. Pero yung pagkagawa niya kasi yung pag-conduct mali, which is hindi naman tama na ginawa niya yung ginawa niya yung kung way na pag-conduct ng war on drugs. So maraming mga buhay nakuha, mga inosente na nadamay, as well as dapat lang kasi accountability. When you are into politics kasi, dapat accountable ka sa ginagawa mo. And as well as may due process yung ICC, kaya dapat lang na manatili siya for furthermore investigations. And di naman tayo na pwedeng maghusga na agad. And kailangan yung ICC, yung government, yung mag-decide in the end. Pero for me lang, as a Filipino citizen, nakita yung mga issues, yung mga nagawa, yung mga bad things, yung mga good things, for me is mas nakakaangat or na-outweigh during the term of Duterte is yung mga bad things na nagawa niya. And for me na lang as a student din na nag-aaral ng social studies is dapat managot siya sa mga ginawa niya. Okay, ito sir ulitin ko yung gagawin sa April 22 is final decision ng ICC. So yung sa opinion mo, yung talagang nasa isip mo lang sa mga oras na to. So magagrant ba yung nila? Yung pagka-release sa kanya o mananatili siya doon? Yun yung aking pinakatanong. Apo. Sa tingin mo, mananatili siya doon? Hindi magagrant yung release niya? Opo, mananatili po siya. Okay. Thank you, sir. Apo. So at least ito po yung para mapanood. Ang ganda nung sinalita mo, sir. Okay. So malaman siya at saka masyadong na-explain siya. Apo. Thank you, sir. Thank you po. Rodel's Vlog. Ikaw, ma'am, okay na po siya? Okay. Thank you. Eto po mga kaibigan, so sasalubungin natin yung mga tayo dito. Okay lang sir kayong interviewin. Mapapanood ka sa aking YouTube channel. Okay lang. Simple lang yung tanong ko. Kaya na lang po. Sige, okay. Ito yung aking Go to type my name to YouTube, then makikita mo yung Rodel's Vlog, Kawawang Kobe Vlogs. Sir, ito yung tanong ko Sa April 22 kasi ang ICC International Criminal Court maglalabas na sila ng final decision tungkol sa kaso ni PRRD. Okay? Ngayon ang tanong ko lang, yung pinaka-opinion mo lang, yung pinakasaloobin mo lang sa tingin mo kaya magagrant yung pag-release kay PRRD o mananatili siyang nakakulong sa ICC? Yung opinion mo lang. For me po, hindi. Kasi first of all, yung mga supporters niya is nandidikdik sa ICC. Then ngayon, pagilid sila. Since may mga evidence na din na binato para sa kay Duterte, wala pa rin. So ibig sabihin, final decision na yan So mananatili siya dun para sa'yo? For me, yes. Okay. So yun ang content nitong video ko na ito. Kaya ginawa ko to Kasi actually iba talaga yung content ko. Kaya lang sabi ko, ano kaya kung gawin kong content ito? Total, dito mas maraming talaga mga estudyante, mga talagang nagre-relax dito ngayon dahil araw ng kagitingan, di ba? Okay sir, thank you So, final, mananatili siya doon. Decision ng ICC. Okay, thank you. Sige, hanap pa ako ng Okay lang sir, may interview. Okay, eto na mga kaibigan, mga viewers. So, interview na. Okay lang sir, may interview, mapapanood kayo sa aking YouTube channel. Pero simple lang yung tanong ko lang, opinion mo lang. Tungkol dito. Sa April 22, this coming April 22 kasi, lalabas na yung final decision ng ICC tungkol sa kaso ni former PRRD. Final decision na yun kasi naghintay tayo ng 60 days. Yun yung nila. Ang tanong ko sa iyo, ano yung opinion mo? Ano yung pinaka-ika na nasa isip mo sa mga oras na ito? Magagrant kaya yung paglaya niya o mananatili siya doon? Siguro para sa akin, kung hindi ma-influensyahan ng gobyerno natin yung vision ng ICC, siguro tingin ko baka mag-grant na nila yun kasi matanda na rin si former president. 81 years old na siya. Opo. Tsaka tusin, hindi naman na tayo sakop ng ICC.
Tama ka dyan. Oo. Siguro, baka Baka lang. lang. Okay sir. Ito sir, punta ka ng YouTube, type mo yung Rodel Paderes, so mapapanood mo itong video natin. Pero i-edit ko pa ito ha. Okay, thank you sir. Okay, ito. Sana may ma-interview tayong babae. Ito. Sino pa kaya? Ikaw sir, okay lang? Pass muna. Ito na mga kaibigan, mga viewers. So, ito na. Hello po. Pwede po bang ma-interview saglit lang? Sa YouTube channel po. Simple lang po yung tanong ko, opinion lang po ito. Ngayon po kasing April 22, lalabas na po yung yung final decision ng ICC sa case ni Tatay Digong ni former PRRD. Final decision na to ha. So naghintay tayo ng 60 days. So final decision yung ilalabas nila. Itong pinakatanong ko, ano yung opinion nyo? Opinion nyo lang. Yung pinaka nasa isip nyo sa mga oras na to, magagrant ba yung pag-release sa kanya or mananatili siya doon? Yung opinion nyo lang. Kasi actually talagang final decision na ng ICC yan. Nagkaroon na kasi ng preliminary hearing Kung mag-grant ba daw na pag-release kay Digong. Dalawa lang yan It's either mananatili siya doon nakakulong sa Dahag ICC or papayagan siyang makalabas. Kasi sasaluhin siya ng Japan Yun yung nasa plano. Sa opinion ko is makalabas si Tatay. Makakalabas na siya. Okay. Kasi sa nung panahon niya, tama naman yung leadership niya. Para sa akin as millennial, wala namang sa amin sa Mindanao, safety talaga kung kami yung naka-experience doon. So wala na yung mga drug addict. So to make the story short, wala yung gulo. Yes, wala yung gulo sa amin. Nung time niya. Na-experience talaga namin. Safe kaming lahat. Sa Mindanao. Hindi ko alam kung sa ibang lugar. Pero para sa amin, safe talaga. Safe talaga sa nung leadership. Okay, ikaw ma'am. Ako po kasi hindi ko po sinusubaybayan yung nangyayari kay President Digong sa Daheg. Pero sa ngayon po is parang feeling ko lang naman po sa opinion ko po na dahil marami naman pong nagdadasal, madami pong may gustong makalabas si Tatay Digong. So marami din pong mga hindi. Pero sa akin po is like, nasa lang po ako parang sa either kung saan man po, kung ano man po yung tama talaga kung ibibigay ng ICC kasi sila naman na po yung nag-desisyon. Balilabas na po tayo kasi doon na po ang nag-desisyon. Kung makakalabas mas Tatay Digong, ibig sabihin may purpose bakit siya nakalabas. Kung hindi man po, may purpose pa din po. May purpose pa rin. Pero malakas ang kaba mo ngayon sa mga oras na ito na posibleng mag-grant siya. Ibig sabihin makalabas siya. Possible po. Possible. Ikaw naman ma'am. Yan din sa akin, isa din ako sa nagdadasal na sana kung makalabas siya, mas maganda. Kasi din kami doon, supporter din kami doon. Okay, well sa inyong tatlo, thank you very much sa idea. Ito po yung so ako po yung Kawawang Cowboy Vloggers, palagay ko napapanood nyo na rin ako. Kami yung naka-uniform ng Kawawang Cowboy. Kaya lang, yung kasamahan ko sila Swerte TV, nagkaroon ng konting problema yung kanyang YouTube channel. Meaning, na-delete niya. So nahihirapan siyang ma-retrieve ngayon kasi 103K subscriber na siya ako mag-going to 33,000 subscriber pa lang po ako. Well, thank you po sa good idea. Sa next week po. Thank you. Thank you Okay, ayan po mga kaibigan, mga viewers. So, sir, okay lang po bang may interview? Simple lang. Lang po, kapiranggot lang po mga 1 minuto lang. Welcome po sa Rodel's TV, Kawawang Cowboy Vlogs. Ngayon po kasing darating na April 22, magkakaroon na ng final decision ng ICC sa kaso ni former PRRD. Final decision na yun kasi nagkaroon na ng hearing, preliminary hearing Ngayon po, ito po yung tanong ko sa iyo. Ano yung opinion mo lang? Yung pinaka-idea mo, yung sa mga oras na to, ano yung idea mo, yung nasa loob mo, yung pakiramdam mo? Makakalaya ka siya? Makakalaya kaya siya? O mananatili siya doon? Yung idea mo lang. Sa tingin mo lang. Para sa akin, makakalaya. Makakalaya siya. Bakit sir? Ano yung
ba na nararamdaman mo ngayon? Malapit ng April 22. Final decision na yun ng ICC. Yun lang sa akin, sa akin lang, Oo. makakalaya. Siya. So yun lang talaga yung nasa isip mo. Sir, punta ka ng YouTube, type mo yung Rodel Paderes, lalabas yung Rodel's TV. Ano? Yes. Thank you, sir. Okay, thank you very much. Eto na po mga kaibigan, mga viewers, ano. So hanap pa tayo ng isang babae, ano, para maano natin. Okay. Eto. Dito tayo. Ma'am, okay lang pong isang tanong lang po. Mapapanood ko kayo sa aking YouTube channel. Simple lang po, opinion lang po ang kailangan ko. Ikaw, ma'am? Ayaw po? Okay, thank you. Dito tayo. Naglalaro sila. Mga ma'am, okay lang po bang may interview kayo? Ano lang ang kailangan ko lang po ay opinion dito sa aking content ngayon. Simple lang po ito, opinion nyo lang. About saan? About po ito kasi ngayong April 22 po so magkakaroon na ng final decision ng ICC sa kaso ni Tatay Digong, ni former PRRD. So yung opinion nyo lang po sa mga oras na to, mananatili ba siya doon o magagrant yung request nila na makalalaya siya. So dalawa lang, mananatili siya doon o makakalabas siya. Yung opinion nyo lang. Kasi final decision na po sa April 22, ngayong April ngayon, di ba? Sa 22, final decision na yung gagawin ng ICC kasi nagkaroon na ng preliminary hearing. Isang content po, Okay. Iano ko po sa inyo. Ito po yung yan po yung aking YouTube channel. Ako yung Kawawang Cowboy Vloggers. So dalawa kami, lagi kami naka-costume ng cowboy. Kaya lang nagkaroon ng problema yung YouTube channel yung kasamahan ko, na-delete niya. So nahihirapan siyang i-retrieve ngayon. So kaya ngayon hindi ako naka-uniform, gumagala ako mag-isa. So ano sa tingin nyo, ma'am? Yung opinion nyo lang. Kasi marami na akong na-interview, iba-iba sila ng sagot, hindi ko sasabihin sa inyo. Kaya lang kayo kasi siyempre iba naman yung opinion niya, iba naman yung opinion niyo. YouTube, mama, YouTube. YouTube daw. Mm-hmm. +600 video na po ako. Ano po yung opinion niyo? Gusto mo ba? Hindi, opinion niyo lang Yes, sir. wala naman pong problema doon eh. Popost niyo po ba yan? Ha? Popost niyo po ba? Sa siguro mga next week pa. Ini-edit ko muna eh. Ang gaganda nung sagot ng mga iba, lalo na yung mga estudyante, gusto kong gusto kong i-compile siya. Yung mo lang, mananatili ba siya doon? Yun lang sagot niyo eh, mananatili siya doon o hindi? Yun lang po yung sasagutin. Yun lang, oo. Ikaw sa tingin mo, Ano ba? mananatili siya doon o Yes. mananatili ikaw? Yes. Mananatili din. Okay. Nabigyan na kita. Natigisan na lang kayo. Okay. Thank you po. Thank you po. Okay, thank you very much sa inyong sa inyong sagot idea. Okay. Hindi ko natatanungin kayo kung bakit. Okay. Ayan po mga kaibigan, mga viewers So, ikot po tayo. Again, ayan. And ipakita natin yung talagang sitwasyon dito sa Luneta. Okay, yan po. Yan po mga kaibigan, mga viewers, inyo pong napakinggan yung lahat ng aking interview. So karamihan po ay estudyante and meron din pong kababayan na taga Mindanao. Kaya iba't iba po yung kanilang opinion dito sa aking content na mananatili pa o hindi si former PR at sa Dahag dito sa final decision na gagawin sa April 22, 2026. And pangalawa po, maraming salamat po sa suporta sa aking munting channel. God bless you more. Thank you. Salamat. Someday everything will be okay.